Sa FTPB. Oh, nako. Magtinuwi, no? Siguro naman narinig na ng direktor ninyo na si Dennis Biyahe. Ang traffic enforcement is traffic assistance. Hindi violation lagi ang hinahanap natin. Anyway, may huli o wala, may sweldo. Ang tanong lang naman kailan. Opo, buti na sa umpisa pa lang, nalaman nyo na. Sabi, di ba? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng hindi ko alam kung aabot ang sweldo ninyo sa katapusan. Halimbawa, kayo magre-retiro. Meron kayong anak na qualified sa gobyerno. We will make priority of your family. Doon man lang, malingon kayo ng pamahalang lungsod na pinaglingkuran ninyo for 20 or 30 years. As a matter of gratitude, as long as they are qualified, they can do so. Yun man lang may pamana nyo sa kanila. Sa mga oras at araw at gabi ng pagpupuyat, pagsusobra ng oras ng pagtatrabaho ninyo, sakripisyo nyo sa trabaho sa gobyerno ng Maynila para sa ating mga nasasakupan, doon man lang masuklian kayo ng pamahalang lungsod ng Maynila. But don't worry, tulad ng sinabi ko kay Jazz, sabi ko, Jazz, basta tayo empleyado muna bago kontraktor. She knows it naman from the beginning. The good thing about Jazz, pro-employee rin si Jazz. So, lahat ng bimpo, pipigayin ko, pakasweldo lang tayo sa katapusan. Para na tayong ano ngayon? Minimum age earner, hand to mouth. May kita, may chicha. Ano po ang sitwasyon natin. But don't worry, I don't want to ruin your week. I'm just trying to, state the facts that we are really in a fiscal ICU. To our people in Manila. So ulitin ko ang gusto kong makita, promotion, permanent. At Madam Jo, Kusel Jo, ayaw ko mapopromote, dala ng tagadala lang ng bag ni ma'am, ni direktor. And so, let's give merit and credit to those people who deserves to be promoted. Ngayon, sa ating bisita, may mga bisita tayo rito, may magdo-donate ng 2 motor. Mabasa sana kayo ng ulan, nang dumami pa kayo. Magandang Lunes, umpisa na ng pagbubukas. But now I'm going to address the people of Manila here. And let me take this opportunity to address our citizens. I assume 12:01 last Monday, facing chaotic filth like Smoky Mountain in most of our avenues and boulevards in the city. Hindi pa kasama dyan yung mga basura sa kanto ng iskinita at bahay ninyo. And timing, nawala naman yung 2 kontratista. Now, let us not put blame to one another. Hindi rin sila binayaran, hindi na rin nila kaya. That's the truth of the matter. And the thing stops there. We move on. We assume, and it became a crisis, maraming pwedeng magkasakit ng mga kababayan natin.
So at 2 o'clock, immediately after 12:01, the same day, took the responsibility and put things in right order. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, I think kayo mismo, dahil marami naman sa inyo dito, taga Maynila, we can honestly say, since Monday, last week, at least, guminhawa na ang ating mga kalsada. Tanong, total mamamayan din naman kayo. Nahakot na ba yung basura ninyo sa kanyang mga lugar? Nahakot na ba? Yes po. Hindi pa tayo nakakaalpas sa problemang yun. But 80% at the very least, or 85% of our garbage crisis is resolved already. And I would like to thank our fellow employees in the city government. I hope hindi naman kalabisan sa inyo. Palakpakan natin yung mga taga-DPS, City Engineering, MDRRMO, MTPB. Nagtulong-tulong na po lahat. Utilizing whatever is left, maximizing and utilizing it properly. At siyempre, maraming salamat, Lionel Waste Management. I hope to the next leaders of this city, always be reminded of our history. 1992, in 2019, ang basura ay issue ng mayaman, middle class at mahirap. Ang basura ay concern ng taong bayan. Kaya naman at least kayo na mga mamamayan dito at mga mamamayan nanonood, in a matter of few days, I think magno-normalize na ang koleksyon ng basura sa lungsod ng Maynila. One problem down. Then we go to the next. I went to hospital ng Maynila and visited our doctors and nurses, and only to find out the night before I randomly visited our hospital.